Magandang araw po sa inyong lahat. Marami na po akong narinig na istorya tungkol sa mga kwentong aswang na ibinabahagi rin po sa inyo ng masusugid ninyong tagapakinig. Tangi ang inyong programa lamang po ang napili kong pagsulatan ng isang natatangi at nakakakilabot na aking karanasan sa nangyari po sa baryo ng Santa Fe. Naganap po iyon taong 1970, kung saan ay lumipat kami sa baryo ng matandang babae na nagbenta sa amin ng lupa. At dahil ex-convict po ako, walang gustong tumanggap sa akin. Pamilya ko at ang pamilya ng asawa ko, lahat sila ayaw sa akin, sapagkat nakapatay na raw po ako ng tao at galing sa kulungan. Hindi ko na lamang po babanggitin kung sino ang aking napatay, bilang respeto na rin po sa pamilyang naargabyado ko. Ganun naman po siguro kapag nahatulan ng guilty sa isang kasalanan. Magbabago rin ang pagtingin ng mga tao sa iyo at aalisan ka ng karapatan para makapagbago. Ang masakit, kahit po sa trabaho ay wala ring gustong tumanggap sa akin. Kaya pagsasaka po ang napili kong hanap buhay sa lugar na aming nilipatan. Ngunit ang katahimikan na hinahangad namin na mag-asawa ay kalbaryo pala ang aming mapupuntahan. Bago ko po simulan ang aking kwento, ay gusto ko pong sabihin sa inyo na ang ilang bahagi ng lugar at pangalan ng tao ay sinadya ko pong baguhin upang bigyan ng kaligtasan ang mga taong nakatira roon. Kilalanin niyo na po lamang ako sa pangalang Marco, at ito ang aking kwento. Mahal, pasensya ka na kung sa Paragos lang tayo ng kalabaw sumakay. Wala raw kasing tricycle ang pumapasok sa baryo ni Lola Esther eh. Sus, ano ka ba naman? Pati ba naman to? Ihingi mo ba sa akin ng pasensya? Okay lang ako. Masaya nga eh. Ngayon lang kasi ako nakasakay ng ganitong klaseng sasakyan. Ay nako, ang asawa ko. Kaya minahal kita ng sobre dahil sa pagiging maunawain mo sa akin. Hayaan mo, kapag nakaraos tayo, bibili tayo ng motor na kapag gusto nating pumunta sa bayan. Binola mo pa ako. Totoo naman kasing sinasabi ko sa iyo eh. Masaya ako sa bagong yugto ng buhay natin. Isa pa, huwag tayong mangangarap ng sobra, mahal. Yun lang kaya natin. Mahal, hindi ka ba nagsisisi? Nagsisisi saan? Na sumama ka sa akin, kahit nakulong ako. Hay nako, magdadrama ka na naman ba? Alam mo, mahal, nang makilala kita sa kulungan, alam ko na mabuti kang tao. Saka kahit kailan, hindi ko pinagsisisihan na sumama ako sa'yo. At ikaw ang pinili kong maging asawa. Hindi naman lahat ng nakukulong ay masama, di ba? Tsaka hindi ba, kaya ka naman nakulong ay dahil ipinagtanggol mo lang naman ang kapatid mo. Hindi ko lang talaga maiwasan ang hindi malungkot, mahal. Talaga bang gusto mong tumira sa lugar na to? Marco, bakit ba pala yung tanong mo sa akin? Kanina ka pa hindi mapakali ah. Ikaw yata ang ayaw sa lugar na to eh. Eh kasi naman, mahal, tignan mo ang palayan, oh. Tigang, tuyo, at walang buhay ang bawat paligid. Walang bahay na makikita. Parang nakakapanibago ang paligid, mahal. Malayong malayo sa itsura ng syudad. Sa una lang yan. Ayaw mo ba nun? Kapag nagsimula na tayo magtanim ng palay sa bukid, tayo lang ang magkakaroon ng bagong ani na palay. Di ba nakita mo naman? Wala sa kanila nagtatanim ng palay, kahit ng mga gulay. Pumapabor pa nga sa atin ang pagkakataon. Sana nga, mahal ko. Napakarami natin dapat patunayan. Sa pamilya mo, sa pamilya ko.
hinusgahan nila ang pagkatao ko, mahal. Hayaan mo na. Ang mahalaga, hindi kita hinusgahan at hindi ka masamang tao para sa akin. Ay nako, ngayon ka pa ba panghihinaan ng loob? Kasama mo na ako? Magiging tatay ka na, mahal. O ayan, sumisipa na naman ang anak natin, no? Narinig yata yung sinasabi mo. Ang lahat ng pagod at pag-aalala ko ng mga sandaling yon ay nawala, Sir Blair. Lalo na nang maramdaman ko ang paggalaw ng tiyan ng asawa kong si Amelia. Wala nang sasaya pa sa puso ng isang ama kapag naramdaman ang pintig ng puso ng kanyang anak sa sinapupunan ng asawa. Yun ang karanasan na tuluyang nagpabago sa aking pananaw sa buhay. Muli naming itinuon ang paningin sa daan. Nang mga oras na yon ay tanghaling tapat na. Mataas ang sikat ng araw, pero hindi namin yon pansin dahil abala kami sa pagtingin sa paligid na nadadaanan namin. Nakaupo kasi kami ni Amelia sa hulihan ng Paragos, kaya malaya naming nakikita ang paligid ng lugar. Sino ba naman ang mag-aakala na sa edad kong 35 taon ay magiging tatay ako? Akala ko nun tatanda na ako ng binata Sus, bakit ikaw lang ba? Ako rin naman 28 taong gulang na ako. Bago binayayaan ng anak. Pero pakiramdam ko, Daisy pa rin ako. Ha? Anong Daisy? Daisy 8. Hindi ko napigilan ang hindi matawa sa biro na yon ni Amelia. Akala ko talaga niloko niya ako sa edad, kaya nahalikan ko siya sa kanyang kamay. At sa pagtungo ko, biglang gumewang ang gulong ng Paragos. Napansin namin na nasagasaan ng gulong nito ang isang kalansay ng kalabaw. Bumakas ang takot sa mukha ng aking asawa dahil sa labis na gulat. Kaya naman, agad ko siyang niyakap ng maigpit at tinakluban ang kanyang mga mata. Humingi naman ng pasensya sa amin ang lalaking nakasakay sa ibabaw ng kalabaw na siyang may hawak sa tali noon. Salamat na lang talaga sa lalaki na yon dahil libre niya kaming pinasakay sa kanyang Paragos. Ang Paragos ay ang karitong hila-hila ng kalabaw na madalas na ginagamit ng mga magsasaka para maghatid ng kalakal sa malayong lugar. At dahil natakot ang asawa ko, sinikap kong pakalmahin ang loob niya. Huwag kang matakot, mahal. Marami raw talagang namatay na hayop sa lugar na to dahil bihira raw umulan Walang mainom na tubig at namatay ang mga damo na pinagkukunan nila ng pagkain. Pero sana naman, ibinaon nila yung patay na kalabaw bilang pagpapahalaga nila sa buhay ng hayop na minsang naging katulong nila sa pagtatrabaho nang hindi naman pakalat-kalat sa daan. Hayaan mo na. Huwag ka na magalit. Natakot ka ba? Medyo lang naman. Nagulat lang talaga ako. Tsaka, yung amoy ng katawan ng kalabaw, amoy bulok. Para ka namang ewan. May mabango ba naman na patay na hayop? Tinawanan ko na lang ang sinabing yun ni Amelia dahil gusto kong mawala ang takot na nararamdaman niya. 9 na buwan ng buntis ang asawa ko. Kabuwanan niya na. Pero nagiging sensitibo pa rin siya sa mabahong amoy sa kanyang paligid. Ilang linggo na lang ay makikita ko na ang unang anak namin ni Amelia. Ganon daw talaga kapag nanganganay. Minsan lumalampas daw ng 6 na araw bago manganak. Kaya lahat ng paraan sa pag-iingat ko sa mag-ina ko ay ginawa ko. Kulang na lang, buhatin ko siya para wag lang siyang mapagod sa paglalakad. Habang hawak ko ang kamay ni Amelia, ay napasulyap ako sa alaga naming aso na si Pulgoso. Panay ang linga ng hayop sa paligid na para bang hindi napapakali.
Tignan mo nga si Pulgoso. Oh. Parang ayaw niya sa lugar na to. Ano ka ba naman, Amelia? Pati ba naman si Pulgoso napapansin mo pa? Muling tumahimik si Amelia at ibinaling niya ang tingin sa ibang direksyon ng daan. Pagkalipas ng isang oras, tumigil ang kalabaw. Napansin ko kasi na ayaw nang maglakad ng kalabaw sa bahagi ng mabatong kalsada. Kaya napilitan ang lalaki na huminto sa tapat nun. Sinabi niya sa amin na hindi na raw kayang pumasok ng kalabaw sa baryo ng Santa Fe. Paahon daw ang daan at mahihirapan daw ang kalabaw niya dahil sa mga dala niyang mga kalakal. Napatingin ako sa muka ng aking asawa dahil kailangan naming maglakad papasok sa baryo. Mabuti na lang ng mga panahong yon. Konti lang ang dinala naming gamit. 2 bag lang ang dala ko. Hindi ko na pinagdala ng bag si Amelia para hindi siya mahirapan sa paglalakad. Mahal, paano ba to? Hanggang dito na lang daw. Kaya mo bang maglakad? Oo naman, mahal. Exercise na rin to para madali akong manganak. Sigurado ka ba? Oo nga, ano ka ba? Huwag ka nga masyado mag-alala. Sanay akong maglakad ng malayo. O sige. Hawakan mo na lang ang tali ni Pulgoso. Baka awayin siya ng ibang aso rito eh. Mabuti na may tali siya para hindi na rin tumakbo. Oo na. O tara na. Magsimula na tayo maglakad. Baka mamaya abutan pa tayo ng pagdilim sa daan. Ipinagpatuloy na namin ang paglalakad. Tumawid kami sa pilapil ng palayan hanggang sa pag-akyat sa burol. Ngunit pagdating namin sa kabilang burol, tumambad sa aming paningin ang tigang na palayan. Sunog na mga kahoy at walang tubig na ilog. Para kaming nasa ibang planeta ng mga sandaling yon. Naramdaman ko para bang nagulat din si Amelia. Kaya kahit hirap ako sa pagdadala ng bag, ay nagawa ko pa rin siyang hawakan sa kamay. Napansin ko rin si Pulgoso na para bang may kinakatakutan. Umuungol ito na para bang umiiyak. Nang magtama ang aming paningin ng aking asawa, nakita ko rin ang pag-aalala sa mukha niya. Marco, kanina pa tayo naglalakad pero wala pa rin tayong nakikitang bahay. Sigurado ka ba, mahal? Na wala kang nakalimutan na sinabi ni Lola Esther? Wala naman siyang ibang sinabi. Maliit lang daw ang Santa Fe, kaya hindi raw tayo maliligaw. Sinunod naman natin kung ano ang mga sinabi niya. Kaya huwag ka mag-alala. Ituloy na lang natin ang paglalakad. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin ng asawa ko, napansin ko ang paligid. Malawak ang damuhan na merong mga nagkalat na katawan ng patay na hayop. Kaya ang itsura ng lugar na yon ay nakadagdag sa takot na nararamdaman naming mag-asawa. At dahil doon, hindi na nagsalita pa si Amelia. Hawak niya ang kanyang tiyan, kaya hindi na ako nakatiis. Mahal ko, bakit kanina ka pa yatang walang kibo? Tumingin siya sa akin nang may bakas na lungkot ang muka. Saka muling tumingin sa daan. Sunod-sunod ang paghinga niya ng malalim. Pagkatapos, huminto si Amelia sa paglalakad at nagsalita habang titig na titig sa mga mata ko. Mahal, tama kaya tong desisyon natin? Teka, akala ko ba ayos lang sa'yo na nandito tayo? Bakit parang nagbago yata ang nararamdaman mo? Bigla kasi ako nag-alala sa lugar na to eh. Kaya hindi ko alam kung tama ba ang desisyon natin na dito tayo tumira. Tama ang desisyon natin, mahal. Walang mangyayari sa atin kung doon tayo titira sa magulang mo. Alam mo naman, di ba? Sukdulan ang galit nila sa akin. Paano mo naman nalaman na yun nga ang iniisip ko? Dahil asawa kita. Kabisado ko na ang kilos at tingin mo sa akin kanina. Alam ko naman na nalulungkot ka rin sa paglayo natin sa mga magulang mo. Lalo pa ngayon na malapit ka ng mga anak. Iba pa rin kasi ang alaga ng sariling magulang kumpara sa akin na asawa mo lang.
Pasensya ka na. Kung yun ang naiisip ko ngayon. Ayos lang, mahal. Naiintindihan naman kita eh. Huwag ka lang mag-isip, ha? Baka mamaya makasama pa sa bata yan. Hinaplos ko ang tiyan ni Amelia at napatingin din siya sa kanyang tiyan. Alam ko naman na kahit hindi magsalita ang asawa ko, ay nalulungkot pa rin siya sa nangyari sa kanya. Kung dati ay ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang, ngayon naman ay itinuturing siyang kahihiyan ng kanyang pamilya dahil nagkaasawa siya ng isang katulad ko. At kapag naiisip ko ang bagay na yon, hindi ko maiwasan ang hindi rin malungkot para sa asawa ko. Meron talagang mga magulang na hindi maunawaan ang nararamdaman ng anak nila. Itatakwil kapag mali ang lalaking sinamahan. Kaya ipinangako ko sa aking sarili na patutunayan ko na nagkamali ang mga magulang namin sa pagtatakwil sa amin. Maya-maya pa ay ipinagpatuloy namin ang paglalakad kasama si Pulgoso. Dala-dala mo pa rin pala ang luya ni Tia. Pangontra. Alam mo na, mahirap na. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin, ay nadaanan namin ang ilog. Maganda yon. Malinaw ang tubig at marami ang naglalaba. Kaya nagtataka kami kung bakit merong palayan na tigang ang lupa. Samantalang may malaking ilog naman pala sa lugar na yon. Bakit kaya parang ipinagkakait nilang ilog sa kabila ng burol? Hinayaan nilang maging tigang ang palayan doon. Sayang naman, no? Malay mo naman kung merong ibang dahilan. Kahit na ano pa ang dahilan nila, pagdadamot pa rin yun, di ba? Kung sa bagay, tama ka naman. Marco, teka lang. Tignan mo yung mga babaeng naglalaba, oh. Lahat sila nakatingin sa atin. Grabe naman ang mga taong yan. Ang sama kong makatingin. Para tayong kakainin ng buhay, ah. Kanina ko pa napapansin. Hindi lang ako nagpapahalata sa'yo. Talaga bang malakas ang pangontra ng luya para sa buntis? Oo naman. Ilang beses na raw napatunayan ni Tia ang bisa nito. Bakit mo naman naitanong? Ha? Wala naman. Naisip ko lang. Maigpit ba ang pagkakatali niyan sa bewang mo? Yumuko ang asawa ko at sinuri ang bewang niya. Nakita ko naman na maayos ang pagkakatali ng luya sa bewang ni Amelia. Hindi ko alam kung bakit bigla akong naging balisa ng mga sandaling yon. Ganito yata talaga ang pakiramdam kapag napunta sa ibang lugar. Idagdag pa ang panay pag-atras ni Pulgoso habang nababahag ang buntot na tila ba may kinatatakutan. Humawa ka mabuti sa braso ko, ha? Baka mamaya madulas ka sa mga bato. Naramdaman ko sa aking braso ang nanlalamig na kamay ni Amelia. Kaya alam ko na sa mga sandaling yon ay kinakabahan din siya. Maya-maya pa ay nakatawid na kami sa ilog habang nararamdaman pa rin ang masasamang tingin ng mga kababaihan na naroon. Iniisip ko na lang na baka ngayon lang sila nakakita ng lalaking may tato sa katawan. Kaya nila pinagtitinginan kaming mag-asawa. O baka naman ay nagagandang lalaki lamang sila sa akin. Kaya hindi sila kumukurap sa pagtingin sa akin. Lahat ng posibleng dahilan ay inisip ko ng mga sandaling yon para mabawasan ang pag-aalala na nararamdaman ko. Mahal, mukhang madulas ang daan sa pilapil ng palayan. Ligtas ba kung tutuloy tayo dyan? Oo, akong bahala sa'yo. Parang nararamdaman ko na ang pagod, mahal. Kanina pa tayo naglalakad Sumasakit na rin pati tiyan ko. Ano kaya kung magpahinga na muna tayo? Ha? Naku, ganun ba? Sandali. Hahanap muna tayo ng puno na pwede nating masilungan. Inilinga ko ang paningin ko sa paligid ng lugar. Pero natanaw namin ang maraming bahay na gawa sa kugon at kawayan. Merong mga tao na naglilinis ng kanilang harapan.
Nagwawalis ang mga babae. May ilang kalalakihan na nagsisibak ng kahoy na panggatong. Pero ang mas umagaw sa aming atensyon, ang mga banderitas na isinasabit ng ilang lalaki sa gilid ng daan. Teka, mahal. Kaya pa ba? Konting tiis pa. May mga bahay na akong nakikita eh. Sa palagay ko, nandito na tayo sa baryo ng Santa Fe. Kung sa bagay, para makapagpahinga ako ng maayos, baka gabihin pa tayo sa daan eh. Ang sabi pa naman ni Lola Esther, marami raw aayusin sa bahay. Huwag kang mag-alala. Nadala ko naman ng martilyo ng matandang nakasama ko sa kulungan eh. Karpintero kasi siya roon sa loob. Kaya na makalaya siya, sa akin na iniwan lahat ng mga gamit niya. Hindi ko naman inaasahan na magkakaroon pala ito ng silbi sa akin sa paglipat natin dito. Parang sinadya talaga ng pagkakataon, no? Mabuti na lang talaga at naalala mong dalhin. Bigla kong naalala ang tungkol kay Lolo Agno na nagbigay sa akin ng magandang martilyo. Yun ang naging regalo niya sa akin nang makalaya siya sa kulungan. Magmula noon, madalas ko nang dinadala ang martilyo kahit saan ako magpunta. Muling nabaling ang atensyon ko sa lugar na aming kinaroroonan. Kahit paano ay nawala ang takot na nararamdaman ko, pati ng asawa ko, dahil tuluyan na kaming nakahinga ng maluwag nang makita ang kabuuan ng lugar na yon. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas, narating namin ang maliit na tarangkahan ng baryo kung saan ay pinagtitinginan na naman kami ng mga tao, lalo na ang asawa ko na nakakapit sa aking braso. Si Pulgoso naman ay nakasiksik din sa aming dalawa ni Amelia. Dahan-dahan kaming naglakad, kaya napansin namin na tumigil ang lahat sa kanilang mga ginagawa, pati na ang mga kalalakian na nag-aayos ng banderitas sa gilid ng daan. Mahal ko, nakita mo ba ang itsura ng kanilang banderita sa gilid ng daan? Oh, bakit? Mukha kasing ano eh. Mukhang ano, Amelia? Hindi naman mukhang banderitas yan eh. Parang pinato yung bituka ng hayop. Mahal, huwag mong takutin ang sarili mo. Ano ka ba? Huwag mo nalang pansinin ang mga yan. Alalahanin mo, buntis ka. Baka makasama sa'yo kung palagi mong papansinin ang mga ginagawa nila. Malay mo naman, meron silang kaugalian dito. Hayaan mo na lang. Nasabi ko lang yun sa asawa ko para wag na siyang matakot. Gusto ko tuloy pagsisiyan ang pagpunta sa baring yun dahil sa mga taong nakatira doon. Pero kahit may kakaiba kaming napapansin, nanatili pa rin kaming kalmado at ipinakita ko sa aking asawa na matapang ako at kaya ko siyang protektahan anuman ang mangyari. Ilang saglit pa ay may humarang sa amin na isang lalaki. Wala siyang damit na pang-itaas, kagaya ng ibang mga lalaking naroroon. Suot lang nila ang salawal na puti. Ang mga babae naman ay nakasuot ng bestidang kulay puti. Ang laylayan nun ay halos sumayad na sa lupa, para akong ibinalik sa sinaunang panahon. Maya-maya pa ay nabaling naman ang atensyon namin sa lalaking nagsalita. Napansin ko, may baril siya sa gilid ng kanyang bewang. Nagsindi ang lalaki ng sigarilyo at iniabot niya yon sa akin. Sigarilyo? Sige ho, salamat na lang. Ayos lang ho. Hindi naman ako naninigarilyo eh. Saan kayo galing? Batangas ho. Bakit kayo nandito? Dito kasi kami nakabili ng lupa. Kami ang nakabili ng lupain ni Lola Esther. Diyan po sa unahan ng baryo. Yung po may malawak na palayan. Oo. Si Lola Esther. Matagal nang abandonado ang lupa at bahay na yon. Sana tinignan niyo muna bago binili. Mukha kasing marami kayong aayusin dun eh. Ayos lang ho. Marunong naman po akong magkarpintero eh. Napansin ko kagad na hindi nakatingin sa akin ang lalaki.
kundi sa tiyan ng asawa ko. Biglang bumundol ang kaba ko. Naramdaman din ni Amelia ang kakaibang tingin ng lalaki sa kanya. Kaya mas sumiksik siya sa akin. Naisip ko na lang na baka ganun lang talaga sila kung makatingin. Dahil maganda at kakaiba ang suot namin na damit kumpara sa kanilang mga kasuotan. Maya-maya pa ay muling nakipag-usap sa akin ang lalaki na para bang umaasta siyang matagal na kaming kakilala. Habang hindi pa rin niya inaalis ang tingin sa tiyan ng asawa ko. Mas hinihigpitan ko ang pagkapit sa kamay ng asawa ko. Kulang na lang ay magtago siya sa likod ko. Saka ko lang naman napansin na may bahid ng dugo ang balat ng lalaki. Kaya pala naaamoy ko ang malansang singaw ng katawan niya. Hindi naman yon nakaligtas sa kaharap ko. Nahuli niya akong nakatingin sa balat niya. Eto ba? Naku, pasensya na kayo. Malansa katawan ko eh. Paano? Nagkatay kami ng baboy kanina. May konti kasi kaming pagsasalo mamayang gabi. Kaya minamadali namin ang pag-aayos sa mga banderitas. Kaya hindi ko napansin na marumi pala ang katawan ko. Ano po ba ang okasyon? Konting salo-salo lang ng pamilya. Halos lahat kaming nakatira rito magkakamag-anak. Walang iba rito, maliban sa inyong mag-asawa. Magtatanong pa sana ako sa lalaki nang maramdaman ko ang kamay ni Amelia sa braso ko na para bang hinihilan niya na ako para umalis sa lugar na yon. At teka, matanong ko lang, saan ba kayo sa Batangas? Trapetsi po. Alam ko yun. Taniman ng mga tubo at puting rosas. Matagal na po naubos sa mga pananim doon. Nagsindi ang lalaki ng sigarilyo habang pakalug-kalug ang ulo dahil sumasang-ayon siya sa sinasabi ko. Si Amelia naman, kanina pang walang imik habang nakakapit pa rin sa aking braso. Ganun talaga kapag nasa ibang lugar, kailangan makisama, lalo na sa mga tao na nakatira doon. Kailangang hindi sila tatalikuran kapag nakikipag-usap. Yun ang pagpapakita ng respeto at pakikisama sa mga tao sa baryo. Ako nga pala si Natoy. Ako ang namumuno sa baryo na to. Kapag may problema, magsabi lang kayo at ako na ang bahalang umayos. Kaya kung kailangan nyo ng tulong ko, huwag kayong mahihiyang magsabi. Salamat po, Mang Natoy. Dito walang problema. Tahimik ang lugar namin at malulusog ang mga tanim. Kaya lang, noong nakaraang buwan, nagkaroon ng epidemya eh. Epidemya? 20 bata ang namatay. Hindi namin alam kung bakit. Wala makapagpaliwanag, kaya sinunog na lang namin ang mga bangkay nila. Sabay hit-hit ni Mang Natoy ng sigarilyo niya habang nakatungo. Hindi siya tumitingin sa aming mag-asawa, pero ramdam ko ang panginginig sa kamay ni Amelia. Humihigpit ang pagkapit niya sa braso ko. Naplos ni Amelia ang kanyang tiyan dahil nag-aalala siya para sa kaligtasan ng aming anak. Alam ko na natatakot na ang asawa ko, kaya hinawakan ko ang kanyang kamay sa kapinisil ng maraan. Tumingin siya sa akin, pero dahil nakamasid sa amin si Mang Natoy, parang nabasa niya kung ano ang iniisip namin. Huwag kayong mag-alala. Ligtas ang asawa at anak mo rito. Tila nararamdaman din ng aming kaharap ang takot na nararamdaman ng aking asawa. Napansin ko naman na para bang kakaiba ang suot na kwintas ni Mang Natoy. Magtatanong pa sana ako nang biglang lumitaw ang isang batang lalaki. May kapansanan siya. Hati ang kanyang labi hanggang sa ilong. Pero napansin ko na para bang sinadya yun at hiniwa ng talim. Nawala lang ang atensyon ko sa batang yumayakap kay Mang Natoy nang biglang hawakan ng bata ang tiyan ni Amelia. Pasimple kong hinila ang aking asawa papunta sa likod ko, pero hindi tumigil ang bata sa paghipo sa tiyan niya. Dala ng takot
ay nagyaya na si Amelia sa akin. Marco, hindi pa ba tayo aalis? Napapagod na ako eh. Ang sakit na ng binti ko. Oo, aalis na tayo. Huwag na kayo mag-alala mag-asawa. Tapos naman na ang epidemya. Lalaki na malusog ang anak niyo rito. Siya nga pala. Ito ang anak ko, si Kiko. Mahilig talaga siya sa buntis. Kasi gusto niya na magkaroon ng kapatid. Kaya po pala ganyan siya. Mang Natoy, paano po ang bibig niya? Yun ba? Nataga ko. Napagkamalan ko kasing aswang nang minsang malasing ako. Akala ko talaga napatay ko nga eh. Mabuti na lang at nakaligtas ang anak ko. Nagulat ako sa sinabing yun ni Mang Natoy. Tumayo ang mga balahibo ko sa katawan habang pinagmamasdan ko ang paghaplos niya sa ulo ng anak. Patuloy pa rin ang bata sa paghipo sa tiyan ng asawa ko. Kaya sinaway na siya ni Mang Natoy. Hoy, ano ka ba? Baka mamaya masaktan si... teka, ano nga ba ang pangalan niyo mag-asawa? Ako po si Marco. Ang asawa ko naman po, si Amelia. Pasensya na kayong dalawa sa anak ko, ha? Hoy, ano ka ba, anak? Tigilan mo na nga yan, halika nga rito. Baka mamaya masaktan ang anak ni Amelia. Hinawakan ni Mang Natoy ang kamay ng anak. Saka muling tumingin sa aming mag-asawa. Bakas sa mukha nito ang labis na hiya. Huwag ka na magulo, Kiko. Bumalik ka na sa bahay. Nag-uusap pa kami ng bisita natin eh. Nanggugulo ka rito. Pero dahil hindi maawat ang bata sa paghawak sa kamay ni Amelia, pinalo ni Mang Natoy ang kamay ng bata sa harap namin. Saka sinabunutan ng buhok. Kaya nagpaalam na rin kami ng aking asawa. Sige po, mauna na po kami. Hindi ko na hinintay na magsalita si Mang Natoy. Mabilis namin siyang tinalikuran at naglakad ng maraan. Kahit hindi ko sila tignan, alam ko, nararamdaman ko. Nakatingin sila sa amin. Lalong-lalo na sa asawa kong si Amelia. Saka ko lang napansin ang naluluwang mga mata ng aking asawa. Akala ko, hindi pa tayo aalis dun eh. Kapag napapakwento ka talaga, limot mo na ang totoong sadya natin sa lugar na to. Nakakainis ka. Kanina pa kita hinihila eh. Pambihira ka talaga, oo. Sandali lang, ang puso mo naman. Galit ka na naman kaagad. Makakasama sa anak natin yan eh. Ikaw naman kasi, nakita mo na nga na halos haluin na ng batang yun ang tiyan ko. Kontento ka pa rin sa pakikipag-usap sa lalaking yun. Oo na, awat na. Huwag ka na magalit, mahal. Pasensya ka na talaga. Hindi ko lang talaga maiwasan si Mang Natoy kasi mabuti naman yung pakikitungo niya sa atin eh. Kaya huwag ka na magalit. Hayaan mo at sa susunod, iiwasan na lang natin yung bata. At si Mang Natoy kung gusto mo. Ayos ba yun? Akala ko, pagtapos naming mapansin ang kakaibang lugar na yon sa bakuran ni Mang Natoy, ay tapos na ang takot na mararamdaman namin ni Amelia. Pero, nagkamali ako. Nadaanan namin ang ilang pangkat ng mga kababaihan na nakasuot ng kulay itim na bestida. Magulo ang kanilang buhok at ang paraan ng kanilang pag-iyak ay parang alulong ng aso. Kaya si Pulgoso naman ang naging balisa ng oras na yon. Tinahulan niya ang mga babaeng walang tigil sa pagyuko sa lupa. Diyos ko naman, ano bang klaseng lugar to? Parang gusto ko na yatang magsisi na nagpunta tayo rito, Marco. Huwag kang mag-alala. Baka naman nagluluksa lamang sila. Mukha naman silang namatayan ng mahal sa buhay. Hindi ba't nabanggit ni Mang Natoy na marami ang namatay na bata sa baryong to? Sinasabi mo ba na baka mga yan ng mga ina na nawalan ng anak? Oo. Baka hindi nila kinakaya ang sakit. Kaya sila nagkakaganyan. Marco, natatakot ako. Natatakot ako para sa kaligtasan natin at ng anak natin. Ano ka ba naman? Walang mangyayari sa atin at sa anak natin. Hindi ko yung papayagan.
Upang mabawasan ang takot na nararamdaman ng asawa ko, niyakap ko siya ng maigpit. Saka lang namin napansin na sementeryo pala ang lugar na yon dahil sa mga krus na nakabaon sa lupa. Kaya kahit papano, nabawasan ang pangamba ko dahil hindi sila takot sa krus. Ibig sabihin lang nun ay hindi sila mga aswang. Alam kong nakita rin yun ng asawa ko, kaya kahit papano ay naging kalmado rin siya. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad at hindi nagtagal ay bumungad sa amin ang isang lumang bahay na may mga puno sa palibot. Ibinaba ko ang dala kong mga bag, saka humarap sa aking asawa. Dito na tayo titira, Amelia. O ano? Maganda naman ang bahay, di ba? Maganda nga, pero kakaiba naman ang lugar. O akala ko ba gusto mo rito? Hindi na ngayon, Marco. Pagkatapos ko makita ang mga taong nakatira rito, gusto ko ng pagsisiyan ng pagsama sa iyo rito. Ano ka ba naman, Amelia? Akala ko ba nagkasundo na tayo? Yun din ang akala ko eh. Huwag mo na munang husgahan ng lugar na to. Subukan na muna nating kahit 2 araw lang. Kapag hindi talaga pwede, abay di, babalik na tayo ng Batangas. Isang malalim na buntong hininga ang itinugon lang sa akin ni Amelia. Hindi niya ako kinausap. Basta siyang pumasok sa loob ng bahay at nag-ayos ng mga gamit. Hinayaan ko na lang siya dahil hanggat maaari, ayaw ko nang may pinagtatalunan kaming mag-asawa. Para hindi na lumaki ang gulo, hinayaan ko muna siya na mag-isa. Ako naman ay naghanda ng mga kakailanganin sa pagpapanday ng sira sa bahay. Pagkatapos kong ayusin ang gamit, ay umakyat na ako sa bubong. Inayos ko na rin ang bubong. Pagkatapos ay isinunod ko naman ang mga sirang dingding. Sinigurado ko na maganda ang pagkakagawa ko nun. At natutunan ko rin naman yon kay Lolo Agno. Kahit hindi ko nakikita si Amelia, alam ko na hawak niya ngayon ng santo na may tinik sa ulo o ribulto ng Panginoon. Katoliko po kasi kami at yun ang aming paniniwala. Ako naman po, simula nang makulong, alam ko na nagkulang na rin po ako sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi na po ako madalas na tumatawag sa Kanya o manalangin man lang kahit ilang saglit lang. Katwiran ko ng mga sandaling yon. Basta alam ko na may Diyos ay sapat na yon. Nang matapos ako sa pagkakarpintero, ay muli ko yung pinagmasdan. Ayos na to. Pwede na akong pumasok sa loob. Paglinga ko sa paligid, ay napansin ko ang asong si Pulgoso. Panay ang pagtahol niya sa harap ng kakawyan na malapit sa aming bahay. Para bang may nakikita ito na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Nilapitan ko ang alaga kong hayop, sakay nawakan ng kanyang likod. Itinali ko muna siya sa hagdan bago ako tuluyang umakyat sa itaas ng bahay. Pagpasok ko sa loob, nakadisplay na ang mga santo sa tapat ng pintuan. At dahil malapit ng dumilim ng mga sandaling yon, meron na yung kandila. Hinanap ng aking mga mata si Amelia at nakita ko na siya na hinihimas niya ang kanyang tiyan. Baka sa mukha niya ang sakit na para bang nahihirapan siya sa kanyang tiyan. Napansin ko rin na butil-butil ang pawis niya sa noo. Nilapitan ko siya at hinawakan ang kanyang tiyan. Mahal ko, ano ba nangyayari sa'yo? Masakit na masakit ang tiyan ko, Marco. Nagsimula lang to nang hawakan ng batang yun ang tiyan ko. Ganun ba? Sandali lang at may dinala yata ako ditong bote ng langis. Hahaplasan ko ang tiyan mo. Agad akong naggalungkat ng bote ng langis sa loob ng bag ko. Nang makita ko yon, ay agad kong inihaplas sa tiyan ng asawa ko. Matigas yun, kaya napatingin ako sa kanya. Mahal, hindi naman kaya manganganak ka na? Hindi pa ako manganganak. Wala pa namang lumalabas sa akin eh. Nagsimula lang talaga to nung hawakan ng bata ang tiyan ko. Baka naman nag-iisip pa lang ng kung ano-ano. Teka, naniniwala ka ba sa usog?
Yung sumasakit ang tiyan kapag may nakakausap na taong pagod o gutom. Balis yun sa kabikulan. Pero sa atin, usog ang tawag doon. Kahit ano pa ang tawag doon, naniniwala ako. Kasi kanina naman, ayos pa ang pakiramdam ko eh. Simula nung makausap natin na magkabang yun, sumakit na ang tiyan ko. Baka nauusog na ako, Marco. O sige, ganito na lang. Kapag hindi nawala ang sakit ng tiyan mo, sa langis na inilagay ko, maghahanap tayo ng albularyo sa lugar na to at ipapagamot kita. Tumango ang asawa ko sa sinabi ko, habang himas pa rin niya ang kanyang tiyan. Nakangiwi ang mukha niya na lalong nagbigay sa akin ng labis na pag-aalala. Bakit hindi ko naisip yun? Sana, inuna ko na muna na maghanap ng albularyo bago ako nagkarpintero. Kahit naman magsisi ako ng mga sandaling yon, huli na. Nangyari na yon sa asawa ko. Pagsapit ng gabi, hindi pa rin humihiga sa katre si Amelia. Kaya bumangon na rin ako. Mahal, kumusta na ang pakiramdam mo? Masakit pa ba tiyan mo? Oo eh, ayaw talagang mawala. Ang sakit talaga, Marco. Sige na, maganda ka na. Maghahanap tayo ng albularyo. Magtatanong-tanong ako sa mga tao rito. Baka may alam silang manggagamot. Pero Marco, gabi na eh. Kaysa naman magtiis ka dyan buong magdamag. Baka kung ano na yan eh. Inalalayan kong tumayo si Amelia at binihisan ko siya ng damit. Saka pinag-jacket ko na rin. Dinala ko ang lumang gasera at itak na madalas kong ginagamit. Itinago ko yun sa aking likod. Isinuksok ko sa aking bewang at tinakluban ng damit. Pagkatapos nun, ay lumabas na kami ng bahay. Habang naglalakad naman kami, ay narinig namin na parang nagkakasiyan sa loob ng bahay na nadaanan namin kanina. Maririnig din ang tunog ng gitara at kulintang. Hindi yun sinasabayan ng awitin, kundi ang naririnig lang na kasabay ng tunog ay ang malalakas na tawanan ng mga lalaking lasing. Para bang yun ang nagsisilbing awit para sa instrumento nila. Humigpit naman ang kapit ng kamay ng aking asawa sa braso ko. Mahal, sigurado ka ba sa gagawin natin? Oo naman, huwag ka mag-alala. Magtatanong lang naman tayo sa kanila eh. Wala nang nagawa ang asawa ko, kundi sumunod na lamang sa akin. Dahil nakikita ko naman na sobra na siyang nasasaktan sa kanyang tiyan. Kaya naman, mahigpit ko siyang inakbayan habang naglalakad. Pagpasok namin sa pintuan ng malaking bahay, nakita namin ang maraming tao. Lahat sila ay walang suot na pang-itaas na damit. Nagkakasiyahan sila na para bang meron silang sariling mundo. Agaw pansin din sa amin ang isang matandang babae. Hawak ang isang instrumentong kung tawagin ay kulintang. Nung una ay hindi ko alam ang ibig sabihin ng instrumentong yun. Pero nang marinig ko ang tunog nun, para bang inuutusan nun ang mga taong naroroon na manahimik. Hindi na lang namin sila pinansin dahil baka mas lalo lamang kaming magtawag ng atensyon. Hanggang sa makita ko ang isang matandang lalaki. Bulag siya at sunog ang kanyang muka. Kinilabutan ako dahil para siyang naaagnas na bangkay. Sobra talaga ang takot na idinulot ng mga tao na yon sa aming mag-asawa. Kaya kahit ganun ang nararamdaman ko, nanatili akong matatag para sa asawa kong si Amelia. Tatang, tanong lang po, meron po bang manggagamot dito? Hindi sumagot ang matandang nakatayo sa harap ng lamesa. Hawak ng matanda ang bote ng alak at bigla siyang natigilan. Nang hindi sumagot ang matanda, narinig ko ang boses ng matandang babae sa gilid ng bahay. Ibinaba niya ang kulintang at masamang tumingin sa amin. Wala na. Wala nang manggagamot sa baryong ito. Napatitig ako sa matandang babae nang magsalita siya ng ganun. Habang nakatingin siya sa asawa ko, kakaiba ang kanyang mga mata, pati ang maitim niyang labi. Hulubot ang kanyang muka at magulo ang kanyang buhok. Sa tingin ko, siya ang namumuno sa lugar na yon.
Mas lalong natahimik ang buong bahay na yon, na kung susuriin ay parang bahay aliwan. Lahat ng mga taong naroroon nakatingin lang sa amin ng seryoso. Maya-maya pa ay lumapit sa amin ng pamilyar na lalaki. Si Mang Natoy. Mukhang nakainom na siya dahil medyo pasuray-suray na ang kanyang paglalakad. Oh, kayo pala. Kumusta kayo mag-asawa sa bahay na nilipatan nyo? Ayos lang po. Naghahanap lang po kami ng manggagamot. Aba bakit? Sumasakit ba ang tiyan ni Amelia? Hindi ko inaasahan na bigla niyang hahawakan ng tiyan ng aking asawa. Sa una, ay hinayaan ko siya dahil baka nagmamalasakit lang siya sa amin. Ano ba masakit sa iyo, Amelia? Masakit ba ang tiyan mo? Hindi inalis ni Mang Natoy ang kanyang kamay sa tiyan ng asawa ko at halata ko naman na hindi komportable si Amelia sa ginagawa niya na yon kay Mang Natoy. Kaya tinabig ko ang kanyang kamay. Oh, bakit? Huwag niyo po siyang hahawakan. Bakit naman? Inaalam ko lang naman kung masakit talaga ang tiyan niya. Nagmamalasakit lang naman ako sa kanya. Ang damot mo naman. Hindi ko nagustuhan ang kanyang mga sinabi. Kaya nang muli niyang hahawakan ng tiyan ng aking asawa, malakas ko nang tinabig ang kanyang kamay. Nagsipagtayuan din ang mga kamag-anak niyang naroroon, habang ang matandang babae ay nakatingin sa amin at nanatiling nakaupo sa bangko. Ang matandang lalaki naman, na may sunog ang muka at bulag, ay lumapit sa may pintuan. Nagkatinginan kami ni Mang Natoy habang hawak ko pa rin ang kanyang kamay. Ano? Hindi mo mabibitiwan ang kamay ko? Dahil hindi ko binitiwan ang kamay ni Mang Natoy, malakas niyang hinila ang kamay niya mula sa pagkakahawak ko at agad niya akong sinuntok sa aking muka. Kasunod nun, sinakal niya ako. Naramdaman ko ang magaspang niyang mga kamay. Bumaon ang kuko niya sa leeg ko. Dahil dun, natakot ng gusto si Amelia. Marco! Mang Natoy, ano ba? Bitiwan niyo po ang asawa ko! Pero hindi pinakinggan ni Mang Natoy si Amelia. Naramdaman ko na lang ng mga sandaling yon, umangat ang paa ko sa sahig. Kaya mas lalong lumakas ang sigaw ng asawa ko. Kaya naman, tinabig ko ang kamay niya at malakas ko siyang sinuntok sa panga. Nabaling ang mukha niya sa kanan. Dahil sa nangyari, nagsilapitan sa amin ang mga kamag-anak ni Mang Natoy. Kaya naman, nakaganti ng suntok sa akin ang lalaki. Sa pagkakataong yon, muli niya akong sinakal sa leeg at iniuntog niya ako sa dingding. Kakaiba ang lakas niya dahil nagawa niya akong maiangat gamit ang isang kamay lang niya. Ikaw na nga tinutulungan. Ang yabang mo pa! Marco! Marco! Dayo lang kayo dito ah. Kung makaasta ka, kala mo, may ibubuga ka. Ika! Tama na yan! Pauwiin niyo na sila! Bigla kong naramdaman ang pagluwag ng kamay ni Mang Natoy sa aking leeg. Kasunod ng pagsalita ng matandang babae. Umuwi na kayo. Buntis siya. Hindi siya dapat natatakot. Habang nagsasalita ang matandang babae, nakatingin siya sa tiyan ng aking asawa. Saka lang ako tuluyang pinakawalan ni Mang Natoy. Para bang batas sa lugar na yon ang utos ng matandang babae. At si Mang Natoy naman, ang matapang na tauhan ng matanda. Pero ang matandang lalaki kanina na pumigil kay Mang Natoy, sa kanya ako naiwagaan. Hindi siya katulad ng mga taong naroroon. Iniligtas niya ako sa kamay ni Mang Natoy. Sa pagkakataong yon, pinili naming umalis dahil nag-aalala ako sa kaligtasan ng asawa ko. Pero kung nagkataon na wala akong inaalala, sinisigurado ko na mapapatay ko silang lahat. Yun ang isang bahagi ng aking pagkatao na hindi ko maaaring ipagsabi kahit na kanino. Iba akong magalit dahil hindi ko kayang kontrolin ang galit ko.
Hindi ako natatakot pumatay ng tao, lalo na kapag alam kong nasa tama ako. Ayoko nang inaargabyado ako. Mula sa pagkabata, laman na ako ng gulo. Madalas akong napapaaway. Kaya naman, ang nangyari ngayon ay pangkaraniwan na lamang sa akin. Nagbago lang ako nang makilala ko at maging asawa si Amelia. Pero kapag siya na ang masasaktan, hindi ako magdadalawang isip na pumatay para sa aking pamilya. Pagdating namin sa bahay, napansin ko na nanginginig ang katawan ni Amelia dahil sa takot. Nakaupo siya sa bangko sa harap ng lamesa. Sa ibabaw naman nun, ang isang gasera. Mahal, patawarin mo ko kung nangyari yun sa harap mo kanina. Hindi nagsalita si Amelia, para bang hindi niya makalimutan ang mga nangyari kanina. Kaya kumuha na lang ako ng dilata para maghanda ng pagkain. Nagutom ako sa suntok ni Mang Natoy, pero syempre, kailangan kong baliwalain ang sakit para hindi na mag-alala ang asawa ko. Sa maghapon na yon, hanggang hating gabi, parang ang dami nang nangyari sa amin. Pero nang mapansin ko na hindi pa rin siya nagsasalita, ay tinanong ko na ang asawa ko. Oh, mahal, ano na naman bang iniisip mo? Gusto ko nang umuwi kina inay sa Batangas. Natigilan ako at binitiwan ang kutsilyong hawak ko na ibubukas ko sana sa delata. Tumalikod ako sa kanya. Bigla akong nakaramdam ng sakit dahil sa sinabing yon ng asawa ko. Hindi tayo babalik sa Batangas at walang aalis. Hindi tayo aalis dito. Tumayo si Amelia at lumapit siya sa akin. Naramdaman ko ang malamig niyang kamay sa aking braso habang nakatalikod pa rin ako sa kanya. Marco, ano ka ba? Bulag ka ba? O naglalakas-lakasan ka lang ng loob? Alam mong hindi ko ugali ang umatras o matakot sa ibang tao. Alam mo yan, Amelia? Hindi ka ba nag-aalala? Hindi mo ba talaga nakikita kung anong klaseng lugar to? O binabaliwala mo lang ang nangyari sa'yo kanina? Hindi tayo aalis. Walang uuwi, tapos. Tamang sinabi ni tatay. Matigas ang loob mo. Kahit kailan, hindi ka talaga magbabago. Humarap ako sa aking asawa dahil nasaktan ako sa sinabi niya. Alam mo, nagbago ako para sa'yo, Amelia. At kahit kailan, huwag mo akong sisisihin na para bang ako lang ang may kasalanan. Isa pa, kung aalis tayo sa lugar na to, saan tayo titira? Walang tumatanggap sa akin Kaya saan tayo pupunta? Kahit saan, basta't wag lang dito. Sige nga, kung hindi tayo aalis dito, ipaliwanag mo kung paano tayo mabubuhay sa ganitong klaseng lugar. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo, Amelia. Sumama ka sa akin dahil gusto mo. Tapos ngayon iiwas ka. Bigla kang magyayaya para umalis dito. Dahil natatakot ako rito, Marco. Natatakot ako sa mga mangyayari sa atin dito. Pati sa magiging anak natin. Pakiramdam ko, hindi tayo ligtas sa lugar na to. Walang mangyayari sa atin dito. Paninindigan kita. Poprotektahan kita. Kayo na magiging anak natin. Hinaplos ko ang kanyang pisngi para pigilan siya na wag na kaming umalis sa lugar na yon. Nag-aalala rin naman ako sa maaaring mangyari. Pero alam ko sa sarili ko nun na maipagtatanggol ko sila kahit kanino. Hindi ko lang kayang magpakita ng kaduwagan sa iba. Hindi ko hahayaan na tapakan nila ang pagkatao ko. Nang mga oras na yon, pilit kong pinapaniwala ang aking sarili na hindi masamang tao ang mga nakatira sa baring yun. Hindi ako naniniwala sa nararamdaman ng asawa ko kahit may minsan na naguguluhan na rin ako. Pero dahil sa walang tumanggap sa akin sa syudad, kaya nagpipilit pa rin akong tumira sa baryo ng Santa Fe. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap naming mag-asawa, ay hinikayat ko siya na manatili sa bahay na yon. Amelia, mas makabubuti
Nakalimutan mo na lang ang mga nangyari kanina. Habang nag-uusap kami ng asawa ko, biglang nag-ingay si Pulgoso. Kasunod ng paglagabog ng aming pintuan. Hindi yun simpleng katok lang, parang nagmula yun sa kamao. Kasabay ng ingay na yun, ang tunog naman ng kulintang sa labas ng aming bakuran. Biglang nanahimik si Pulgoso, kaya naman dinampot ko ang kutsilyo at itinago ko yun sa aking likod. Bumukas naman ang takot sa muka ng aking asawa. Dito ka muna, Amelia. Huwag kang lalabas. Nilapitan ko ang pintuan habang ang kutsilyo ay hawak ko. Sa pagbukas ng pinto, pumasok ang malakas na hangin kaya namatay ang nakasinding 2 kandila sa tabi ng santo. At sa pagbungad ko sa pinto, nakita ko si Mang Natoy. Nakatayo siya sa harapan ko. May kasama siyang lalaki sa likod niya. Kasama rin ang anak niyang si Kiko na nakaupo naman sa may puno ng hagdanan. Nang mga sandaling yon ay hindi ko naalala na si Pulgoso ay doon ko rin itinali. Pero dahil sa mga taong nasa harapan ko, sa kanila nabaling ang atensyon ko. Nakita ko rin ang matandang babae. Hawak niya ang kulintang habang hinihipan yon. Ang mga kamag-anak ni Mang Natoy, lahat sila nakaupo sa lupa, nakatingin sa loob ng aming bahay. Hindi ko alam na sinundan nila kami sa pag-uwi. Pag-usapan natin yung mga nangyari kanina. Wala tayong dapat pag-usapan, Mang Natoy. Kalimutan niyo na ho yun. Hindi. Hindi ako makakatulog na may sama ng loob. Dahil mapilit si Mang Natoy, lumabas ako ng pintuan at sa balkonahe kami nag-usap. Ipinakita ko sa kanila na hindi ako natatakot sa kanila habang ang aking kutsilyo ay nakatago pa rin sa aking likuran. Bukas na lang po tayo mag-usap, Mang Natoy. Pupunta naman ako sa bayan eh. Doon na tayo mag-usap. Magpapahinga na po kami. Napansin ko na natigilan si Mang Natoy habang hihit-hit sana ng sigarilyo. Nakatingin siya sa loob ng bahay namin. Kaya nang sundan ko ang kanyang tingin ay nakita kong sinisindihan ulit ni Amelia ang kandilang namatay kanina gamit ang posporo. Kaya nang muling kumalat ang liwanag sa muka ng santo, napansin ko na parabang pumikit si Mang Natoy, saka umatras ng konti na parabang nagtago siya sa madilim na bahagi ng balkonahe. Ganon din ang kanyang mga kasama. O sige, hihintay kita bukas. Mag-uusap tayo. Tumalikod siya sa akin at umalis kasama ang kanyang mga kamag-anak. Isa-isa silang umalis sa bakuran ko, habang ang matandang babae naman ay naiwan na nakatayo sa madilim na bahagi ng bakuran. Nakasuot siya ng balabal na itim, na ang labas lang ay ang kanyang muka. Nakatingin siya sa akin habang patuloy sa pagtugtog ng kulintang. Tumigil ang matandang babae sa pagtugtog na parabang bumulong siya sa hangin habang nakangisi. Kay bago, nagsimoy naggabi. Yun ang pagkakaunawa ko sa sinabi niya. Habang malayo siya sa akin, malikot ang mga mata ng matandang babae. At dahil sa kakaibang kilabot na nararamdaman ko ng mga sandaling yon, isinarado ko ang pintuan at pumasok ako sa loob ng bahay namin. Nang maisara ko ang pinto, ay narinig kong tinawag ako ng aking asawa. Marco! Marco! Agad akong nagpunta sa loob ng aming silid at nadatnan ko siya na hinihilot ang sarili niyang tiyan. Nakaupo siya sa gilid ng katre habang namimilipit sa labis na sakit. Marco! Masama ang pakiramdam ko. Masakit na masakit ang tiyan ko. Pakiramdam ko ang init ko. Dala ng labis kong pag-aalala sa aking asawa. Hinaplos ko ang tiyan niya. Hinilot ko rin ang kanyang ulo. Kaya nalaman ko na nilalagnat si Amelia. Pupunasan na lang kita ng basang tela at bukas na bukas din
Maghahanap tayo ng albularyo na gagamot sa'yo. Baka kasi malapit ka ng mga anak, kaya sumasakit ang tiyan mo. Nahiga si Amelia sa katre at inihanda ko naman ang tela para basain at ipunas yon sa kanya. Nang matapos ko ang pagpupunas sa katawan niya, ay nahiga na rin ako sa tabi niya. Dala ng pagod, ay agad akong nakatulog. Kinabukasan, hinasa ko ang itak na dadalhin ko sa pagpunta ko sa bayan. Pinaghandaan kong muli ang pagkikita namin ni Mang Natoy. Siniguro ko na matalas yun. Sinipat ko at hinawakan ang talim ng itak. Ngunit isang malakas na sigaw ang narinig ko mula sa pintuan sa labas. Boses yun ni Amelia. Takot na takot. Kaya naman, dala ng pag-aalala ko, tumakbo ako papunta sa pinagmumulan ng boses ng aking asawa. Nadatnan ko siya na umiiyak. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Amelia? Ano nangyari? Ano nangyari, mahal? Magsalita ka! Amelia! Hindi sumagot ang aking asawa. Sa halip, itinuro niya ang alaga namin na si Pulgoso. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang pugot na ulo ni Pulgoso. Nakatusok yun sa matulis na kawayan habang ang dugo ay nakakalat sa lupa. Bakit hindi ko yun naisip? Mahal na mahal ni Amelia si Pulgoso, kaya gano'n na lang ang iyak niya. Niyakap ko siya ng maigpit. Bumakas ang galit sa aking muka. Alam ko na si Mang Natoy ang may gawa nun sa aso namin. Marco! Marco, ang aso natin! Pinatay nila! Huminahon ka. Huminahon ka lang, Amelia. Halika, pumasok muna tayo sa kusina. Inalalayan ko siyang maglakad patungo sa kusina. Saka kumuha ng isang basong tubig at ipinainom yun sa kanya. Kita ko pa rin ang panginginig sa kanyang kamay. Kaya mas lalong umusbong ang galit ko para kay Mang Natoy. Kaya naman, hinanda ko ang aking itak. Isinuksok ko yun sa aking bewang. Pupuntahan ko na si Mang Natoy at mananagot siya sa pagpatay niya sa aking alagang aso. Isang plano na hindi ko sinabi kay Amelia. Lumapit ako sa harap ng altar. Hinawakan ko ang mukha ng rebulto, saka pumikit. Sa unang pagkakataon, ay nagdasal ako sa Panginoon na sana ay gabayan niya ako sa gagawin ko. Yun din ang unang pagkakataon na nagtiwala ako sa Panginoon, habang si Amelia naman ay nagtataka sa ikinikilos ko. Teka, Marco! Saan ka pupunta? Dito ka lang, Amelia. Huwag kang sumama. Hintayin mo ako, may aayusin lang ako. Marco! Umalis na lang tayo dito! Hindi ko pinansin ang sinabi ng asawa ko. Buo na ang pasya ko. Napapatayin ko si Mang Natoy dahil sa ginawa niya sa aso ko at para matigil na rin ang panggugulo niya sa amin. Habang nakatingin ako sa aking asawa, biglang napako ang paningin ko sa martilyo na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Hindi ko alam na para bang nakita ko na kumislap yun. Pero hindi ko nalang pinansin at kinausap ko si Amelia. Mahal, babalik ako. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang ako ron. Hindi ko na hinintay na magsalita pa si Amelia para pigilan ako. Agad na akong umalis sa bahay at iniwanan ng aking asawa. Pagkalipas ng ilang minuto na paglalakad, nakarating ako sa bahay, aliwan. Nakatayo ako sa harap ng bahay. Napansin ko na tahimik ang paligid sa mga oras na yon. Para bang walang tao. Pero dahil galit na galit ako, mabilis akong pumasok sa loob ng bahay. Nakita ko ang bulag na matandang lalaki. Nagulat ito sa biglang pagpasok ko habang pinakikinggan ang kilos ko sa loob. Nasaan si Mang Natoy? Hindi kagad nakapagsalita ang matandang lalaki, kaya inulit ko ang pagtatanong sa kanya. Habang papalapit ako sa kanyang kinatatayuan, hindi ko rin inaalis ang paningin ko sa kanya. Saan ko makikita si Mang Natoy? Huwag ka nang maghanap ng gulo! Nasaan si Mang Natoy? Hindi ako sinagot ng matanda habang pilit siyang lumilinga sa paligid
na para bang balisa. Halata ang takot sa kilos ng matanda. Halos pabulong ang pagsasalita niya na para bang iniingatan nito na merong makarinig sa pinag-uusapan namin. Umalis na kayo ng asawa mo rito. Hindi mo ba alam na ang lahat ng mga taong nakatira rito ay mga aswang? Walang aswang-aswang sa akin. At walang aswang sa lugar na to. Kaya mabuti pa, ituro niyo sa akin kung nasan si Mang Natoy. Aswang sila. Aswang na tiktik na pumapatay sa mga babaeng buntis. Kaya hinaan mo ang boses mo, Marco. Naririnig nila tayo. Huwag niyo akong lukuhin, ha? Hindi mo ba naririnig ang mga ingay na yan? Hindi ka ba naniniwala? Pakinggan mo. Pakinggan mo ang ibinubulong ng hangin. Ang tunog sa paligid. Ang kanilang mga huni. Kaya't makinig kang mabuti. Umalis ka na. Ilayo mo ang asawa mo rito. Saglit na tumigil ang matanda sa pagsasalita habang pinakikinggan ang huni ng kulintang sa paligid, pati na ang tunog ng mga gitara at iyakan ng mga babae. Kahit mahina ang tunog ng mga yon, ay alam ko na nagsasabi ng totoo ang matanda. Pilit ko lang yun binabaliwala. Muling nagsalita ang matandang lalaki na halos pabulong ang boses. Ang Santa Fe ay pugad ng mga aswang na galing pa sa Visayas at Mindanao. Dito na sila nanirahan at namatay. Ngunit ang karamihan sa kanila ay nandito pa rin. Inilinga ko ang paningin sa aming paligid. Nagsimula na ring magtaasan ang mga balahibo ko sa katawan nang dahil sa takot. Nandyan labang sila sa paligid. Sige na, balikan mo na ang asawa mo bago pa sila magising. Ikaw, ano ka? Huwag kang magalala. Tao ako. Hinihintay ko lang ang oras ko dito dahil wala na rin akong pupuntahan. Sige na. Sandali. Hindi mo ba talaga ako nakikilala, Marco? Nang magtanong ang matandang lalaki, biglang bumundol ang kaba ko sa aking dibdib. Pamilyar sa akin ang kanyang boses, kahit may sunog ang kanyang muka at bulag ang kanyang mga mata. Alam ko na si Lolo Agno ang nakikita ko. Bakit nga ba hindi ko kagad napansin yon? Samantalang ang matanda, kahit hindi niya ako nakikita, ay agad niya akong nakilala. Napuno ng katanungan ang isip ko ng mga sandaling yon. Hindi ko alam na dito pa kami magtatagpo sa baryo ng Santa Fe. Teka, Lolo Agno? Lolo Agno, ikaw ba talaga yan? Oo, ako nga ito, Marco. Kagabi pa kita nakilala dahil kilalang kilala ko ang boses mo. Hindi lang ako nakipag-usap sa'yo dahil ayokong malaman nila na magkakilala tayo. Isa pa, nasa harapan natin ang matandang aswang na si Lokreng. Siya ang matandang babae na mahilig magpatugtog ng kulintang. Diyos ko po, Lolo Agno, ano po nangyari sa mukha niyo at sa mga mata niyo? Sinunog nila ako nang malaman nila na binulag ko ang sarili ko. Hindi sila kumakain ng tao na merong kapansanan. Kaya yun lang talaga ang taging naisip kong paraan para ako ay mabuhay. Kaya nanatili akong buhay sa lugar na ito. Kaya nagtataka ako kung bakit kayo nandito ng asawa mo. Dito po kami nakabili ng lupa. Binili po namin ng lupa ni Lola Esther. Mula po sa naipon ko nung nasa kulungan pa tayo. Si Esther baka mo. Matagal na siyang patay, Marco. Pinatay siya ni Natoy at ng mga kasama niya dahil siya ang albularyong gumagamot sa mga batang may sakit noon. Teka, ano po bang ibig sabihin ng pagtugtog po ng kulintang ng matandang babae na si Lola Lokrin? Ang kulintang ay pagtatawag ng aswang. Ang ibig sabihin nun, meron silang panibagong bibiktimahin. Sila rin ang pumatay sa 20 kabataan na namatay sa lugar na ito. Kaya kailangan mo nang umalis. Sige na, balikan mo na ang asawa mo at umalis na kayo sa baryong ito sa lalong madaling panahon. Pero paano po kayo, Lolo Agno? Huwag mo na akong alalahanin. Hindi nila ako masasaktan.
Teka. Sandali lang. Nagmamadali ang matanda sa pagdukot ng kagamitan sa ilalim ng lamesa niya. Isang kwintas na maliit na kadena ang nakita kong una niyang inilabas mula roon. May palawit yun na isang maliit na bote at iniabot niya yon sa akin. Hawakan mo ito. Kakailanganin mo yan. Pati na mga kagamitang ito. Ang langis na ito ay kumukulo kapag malapit na sila. Naaalala mo ba ang martilyong binigay ko sa iyo? Kung natatandaan mo pa, meron yung taglay na agimat na magagamit mo laban sa kanila. Para saan naman po ang pana na yan, Lolo Agno? Itinuro ko ang isang pana na merong maliliit na palaso na gawa sa metal. May gatilyo yun na parabang sa baril. Sinasabi na yun daw ang pana ng katapusan. Dinampot ni Lolo Agno ang panang yon at ibinigay din niya sa akin. May kapangyarihan din ito na patayin sila. Ipagamit mo yan sa asawa mo. Sige na, bumalik ka na sa asawa mo. Puntahan mo na siya. Magmadali ka. Halos ipagtulakan ako ni Lolo Agno ng mga sandaling yon. Kaya dinampot ko ng lahat ang mga sandatang ibinigay niya sa akin. Saka walang lingon likod na tumakbo ako at tinahak ang daan pabalik sa aming bahay. Diyos ko. Ang mag-ina ko. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Huwag niyo po silang hahayaan na mapahamak. Lakad at takbo ang ginawa ko habang dala ang aking mga sandata. Pagkalipas ng ilang minutong pagtakbo, ay narating ko na sa wakas ang bahay namin. Umakyat kagad ako sa bahay. Itinabi ko muna ang mga sandata at inilagay ko sa aking bulsa ang bote ng langis. Pumasok ako sa silid namin at nadatnan ko roon si Amelia na nagtitiklop ng aming damit. Hindi ako nagsalita. Agad ko siyang tinulungan sa pag-iimpake. Nagtataka naman ang aking asawa sa pagmamadali sa kilos ko. Teka. Ano ba nangyayari? Natatandaan mo pa ba? Ang matandang sunog ang muka at bulag na tumulong sa akin nung gabing nagsuntukan kami ni Mang Natoy. Oo, bakit? Anong tungkol sa kanya? Hindi ka maniniwala, Amelia. Siya si Lolo Agno ang nagbigay sa akin ng martilyo sa kulungan. Dito pala siya nakatira. At si Lola Esther na nagbenta sa atin ng lupa. Patay na siya, Amelia. Ano? Diyos ko, paano nangyari yun? Pinatay siya ni Mang Natoy. At hindi lang yun. Siya rin ang pumatay sa 20 bata na sinasabi niya sa atin na namatay sa epidemya. Patawarin mo ako, mahal ko. Hindi kagad ako nakinig sa'yo. Hindi dapat tayo nandito. Bumalot ang takot sa muka ng aking asawa nang ipaalam ko sa kanya ang mga natuklasan ko mula sa matanda. Bilisan mo na, Amelia. Aalis na tayo rito. Nang matapos kami sa paghahanda ng damit, ay kinuha ko ang aking martilyo. Iniabot ko naman sa aking asawa ang pana na ibinigay sa akin ni Lolo Agno na maaari daw panlaban sa mga aswang na tiktik. Nagtataka naman si Amelia kung para saan ba ang sandatang yon. Paglabas namin ng pintuan ng bahay, habang dala ko ang 2 bag, narinig ko ang ingay ng tunog mula sa instrumento ng kulintang. Hudyat yun na nagising na ang mga aswang na tiktik. Dinukot ko ang bote ng langis sa aking bulsa at itinaas ko yun sa ere. Kitang-kita namin ni Amelia kung gaano kalakas ang pagkulo ng langis sa loob ng bote. Palatandaan yun na may aswang sa paligid. Pero hindi ko muna yun ipinaalam sa aking asawa dahil ayoko na lalo siyang matakot. Anak ng putya, mukhang di na tayo makakaalis sa baryong to, Amelia. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nasa paligid lamang sila nagbabantay. Binabantayan nila mga kilos natin. Anong gagawin natin, Marco? Pagod na ako rito. Wala tayong ibang magagawa kundi ang harapin sila. Hihintayin ko ang pagbabalik nila.
Tumingala ako sa bubong ng aming bahay. Ibinaba ko ang dala kong mga bag, saka inalalayan si Amelia na pumasok sa loob ng aming kwarto. Tinignan ko ang bawat sulok ng aming bahay. Dito ka lang sa loob ha? May gagawin lang ako saglit sa labas. Tumango ang aking asawa. Mabilis akong umalis sa kanyang harapan dahil iniiwasan ko ang kanyang pagtatanong. Pagkalabas ko ng bahay ay nagpunta naman ako sa kakawyan at kumuha ng mga sanga ng kahoy na may katamtamang sukat para gagawin kong mga sibat. Dinala ko ang mga yon sa loob ng bahay at inilapag ko sa sahig ang mga yon. Tumingin sa akin si Amelia na kanina pang nagtataka sa mga kinikilos ko. Mahal, tulungan mo ako. May gagawin tayo. Mabilis namang kumilos ang aking asawa. Kahit tirap siya sa pag-iipon ng mga nakuha kong kahoy, ay kinaya niya ng walang reklamo. Hindi na niya kinontra ang mga desisyon ko. Gumawa ako ng kulungan para sa aking asawa. Iniligay ko yon sa aming silid para kung sakaling mapasok kami ng mga aswang ay hindi kagad siya masasaktan. Ibinigay ko sa kanya ang langis at pana, habang ako naman ay tinulisan ko ang dulo ng mga kahoy na pinutol ko para gawing sibat. Wala kaming imikan na mag-asawa. Buong araw na inayos namin ang bahay, saka inihanda ang mga sandata. Nakasuksok sa aking bewang ang itak at martilyo. Handang-handa na ako ng mga sandaling yun, habang si Amelia naman ay wala pa ring alam sa totoong dahilan kung bakit ko yun ginagawa. Iniisip pa rin niya na si Mang Natoy ang pinaghahandaan namin. Pagsapit ng gabi, nagbago ang simoy ng hangin, pati ang ingay sa paligid. Marco? Anong ingay na yun? Nasisiguro ko na naghahanda na rin sila sa pagsalakay. Diyos ko, hindi po ako madalas na tumatawag sa inyo. Ngunit sa pagkakataong ito, Panginoon, gabayan niyo po kami. Iligtas niyo po kami laban sa mga masasamang nilalang. Ganon din ang ginawa ng aking asawa. Hawak niya ang rosaryo at taimtim na nanalangin. Kinausap niya rin ang aming anak para hindi makaramdam ng sakit. Hinaplasan ko rin siya ng langis sa tiyan at umasa na may bisa ang bote ng langis para bigyan ng proteksyon ang mag-ina ko. Maya-maya pa, ang angil na aming naririnig ay palapit ng palapit sa aming tirahan. Ganon din ang sigaw ng mga aswang sa paligid at tunog ng kulintang na may kakaibang melodiya. Naniniwala ko na udyat na yon ng pagsalakay ng mga aswang na tiktik sa bahay namin. Panay ang silip ko sa bintana. Inaabangan ko ang pagdating nila. Marco, bakit hindi pa tayo umalis kanina? Pagkakataon na sana natin yun. Hindi mo ba nakita ang langis kanina? Indikasyon yun na malapit lang sila sa bahay natin. Kung umalis tayo kanina at sa daan nila tayo inatake, wala tayong magiging laban sa kanila, Amelia. Pero kung nandito tayo sa loob ng bahay, kahit papano, mahihirapan silang pasukin ka dito. Pero, hindi pa rin tayo ligtas sa bahay na to, Marco. Umalis na rin tayo rito. Naririnig mo ba ang mga tunog na yun? Sila yun. Naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon. Sino ba sila? Sino sila, Marco? Hindi ko talaga naiintindihan eh. Diretsahin mo na nga ako. Ano ba talaga ang nangyayari? Mga aswang. Ang mga aswang na tiktik, Amelia. Sina Mang Natoy at ang lahat ng mga taong nakatira sa lugar na to. Lahat sila mga aswang na tiktik. Malapit na silang sumalakay sa atin. Tama ka sa kutob mo. Kakaiba nga ang lugar na to at pinamumugaran ng santapi ng mga aswang. Ano? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ka kasi nakikinig sa akin eh. Huwag na tayong magsisihan. Tsaka tama ka. Hindi dapat tayo nagpunta sa lugar na to. Dapat nakinig ako sa'yo nung una pa lang. Hindi ko naman alam na mangyayari to eh.
Pero wala na tayong magagawa. Nandito na tayo. Inilagay ko sa panganib ang buhay niyo. Tumayo ako at lumapit kay Amelia. Niyakap ko siya ng mahigpit, kaya umiyak siya nang dahil sa labis na takot. Takot na din ako nung mga oras na yon. Pero naisip ko na kailangan kong ipaglaban ang buhay ng mag-ina ko. Lumuhod ako sa harap ni Amelia habang nakaupo siya sa gilid ng katre. Natatakot ako para sa iyo, Amelia. Natatakot ako para sa inyo ng anak natin. Hinawakan ko ang tiyan ni Amelia at kinausap ko ang anak namin na nasa loob ng sinapupunan niya. Anak, pasensya ka na. Pagpasensyaan mo na si Papa. Hindi ko sinasadya, anak. Hindi ko ba ipaliwanag ang takot na nararamdaman ko sa mga sandaling ito, anak? Pero sana, makinig ka kay Papa, ha? Pakinggan mo ako mabuti. May umaaligid sa atin. Hindi tao, anak, kundi mga aswang. Marco, tama na yan. Umalis na tayo rito. Bilisan na natin. Iniharang ko ang daliri ko sa labi ng asawa ko para bigyan siya ng babala na huwag niyang lakasan ang kanyang boses. Malakas kasi ang pandinig ng mga aswang na tiktik. Yun ang sabi ni Mang Agno. Kaya halos pabulong akong magsalita. Sige, pero aalis tayo rito ng buhay, Amelia. Basta't makinig ka at maniwala ka sa akin. Walang mangyayaring masama sa atin. May awan, Diyos. Tutulungan niya tayo na makaalis dito ng buhay. Pinahawakan ko mabuti kay Amelia ang bote ng langis. Kahit nanginginig ang mga kamay dahil sa takot, maigpit naman niyang hinawakan ang bote. Amelia, makinig ka. Kailangan kong tulong mo. Kailangan kong kooperasyon mo. Pilitin mo maging matatag para sa anak natin. Yumuko ako sa mga kamay ng asawa ko at marahan ko yung hinalikan bilang pagsusumamo. Nang maramdaman ko ang palad ng aking asawa, saka lamang napanatag ang loob ko. Napapikit ako at ipinagdasal ko sa Panginoon ang aming kaligtasan. Maya-maya pa, bigla akong napatayo nang marinig ang malakas na alulong ng mga aso sa paligid. Kasunod ng ingay ng pag-angil. Pagsilip ko sa bintana, nakita ko ang pangkat ni Mang Natoy. Kakaiba na ang kanilang mga itsura. Tumayo sila sa harapan ng bakuran namin habang nakahanay. Nakalitaw ang kanilang mga pangil at nakalaylay ang mahahaba nilang mga dila. Matataas ang kanilang mga ulo, mahahaba rin ang kanilang mga tenga, pulang-pula ang kanilang mga mata. Sabay-sabay silang umangil na parang hudyat ng paghahamon nila ng laban. Ngumisi si Mang Natoy na tumutulo pa ang malapot niyang laway. Marco, ang langis! Nakita ko na malakas na kumukulo ang langis sa loob ng bote na hawak ni Amelia. Muli kong ibinaling ang aking paningin sa labas ng aming bahay. Lahat sila ay nakapalibot sa bakuran namin habang tumutulo ang kanilang laway na parabang gutom na mga mababangis na hayop. May mga umakyat sa puno papunta sa bubong ng bahay namin. Kaya naman, maigpit na hinawakan ni Amelia ang pana. Tumingala siya sa bubong at itinutok niya yon sa itaas. Kumaluskos ang bubong na parabang sinisira ayon. Ako naman ay inilabas ko ang martilyo habang nananatili sa aking bewang ang itak. Pareho kaming nagulat ni Amelia nang masira ng isang aswang na tiktik ang bubong ng bahay namin. Ngunit matapang na pinana yun ni Amelia. Tinamaan ang aswang sa muka, dahilan para mahulog siya sa lupa, habang ako naman ay hinarap ang aswang na dumaan sa bintana. Pinalo ko siya ng martilyo sa ulo
kaya nagulat ako nang biglang masunog ang katawan ng aswang. Totoo nga. May kakayahan nga ang martilyo na pumatay ng mga aswang. Isa nga tong agimat. Dahil sa sandatang yon, nawala ang pag-aalala ko. Lahat ng pumasok sa aming bahay ay minartilyo ko ang ulo. Muli kong isinuksok ang martilyo sa aking bewang at itak naman ang ginamit ko. Dahil marami na ang umatake sa amin, bawat wasiwas ko sa ere ng itak ay tinatamaan ko sila ng taga. Pero dahil hindi sila tinatablan ng itak ko, napilitan akong itapon yun at tumarak ang talim sa isang tiktik na sumira naman sa aming dingding. Naging malikot ang mga mata naming mag-asawa dahil alerto kami sa paligid. Biglang nabutas ang dingding at lumusot ang kamay ni Mang Natoy. Sinakal niya ako at naramdaman ko ang pagbaon ng kuko niya sa likod ko. Nagpumiglas ako. Lumaban ako para sa buhay ko. Pero dahil malakas ang braso ni Mang Natoy, hindi ako makaalis sa pagkakasakal niya. Huwag mo nang ipagkait sa amin ang asawa mo. Hindi ko hahayaan na makuha niyo mag-ina ko. Dadaan muna kayo sa bangkay ko, mga hayop kayo! Sa kabila ng pagpupumiglas ko, nakita ko ang aking asawa. Itinutok ni Amelia ang pana sa braso ni Mang Natoy na nakasakal pa rin sa aking leeg. At nang tamaan ng aswang sa braso, natanggal ang pagkakasakal ni Mang Natoy sa aking leeg. Sako naman siya hinampas ng martilyo, pero nakailag siya. Lumayo si Mang Natoy at pumalit ang iba niyang mga kasama. Nagulat kami nang lumitaw sa harapan namin si Kiko, ang batang aswang. Sinugod niya ang asawa ko, kaya agad ko siyang pinukpok ng martilyo sa ulo. Isang palo lang ang ginawa ko at nasunog na siya kagad. At naging abo. Nakita naman yun ni Mang Natoy. Hindi! Ang anak ko! Pinatay mo ang anak ko! Kulang pa yan sa mga buhay na kinuha nyo! Mga demonyo kayo! At dahil meron na namang nakapasok na mga aswang sa loob ng bahay namin, ginamit ko ang lahat ng mga natutunan ko sa kulungan kung paano makipaglaban. Umikot ako at pinalo ng pinalo ang ulo ng mga tiktik hanggang sa madurog ang kanilang ulo. Lumiyab ang katawan ng mga tiktik at naging abo. Napuno ng ingay ang paligid habang sina Mang Natoy at Lola Lukring ay nananatiling nakatayo sa harap ng aming bakuran. Pinapanood nila kung paano kami nakikipaglaban sa alagad ng mga ito. Si Amelia naman, hindi siya mahawakan ng mga aswang dahil sa kulungan na ginawa ko. Inilulusot ng aking asawa ang pana sa butas, kaya marami na rin siyang napapatay. Nangihina akong napaluhod sa sahig na kawayan. Hanggang sa bigla akong sinakal sa leeg ng dila ng tiktik mula sa silong ng aming bahay. Humigpit ang pagkakasakal niya sa leeg ko. Mga demonyo kayo! Hindi niyo ako mapapatay! Hindi ako makakapayag! Hinawakan ko ang dila ng tiktik. Malakas ko yung hinila. Sumigaw ang aswang sa labis na sakit. Maigpit kong hinawakan ng martilyo. Pagkatapos ay pinukpok ko ng paulit-ulit ang dila ng aswang. Halos magwala siya sa nararamdamang init mula sa agimat kong martilyo. Nasunog siya sa silong habang nagkakakawag ang kanyang katawan. Maya-maya pa ay sabay-sabay silang umatake. Dinampot ko naman ang mga sibat at isa-isa ko silang hinagisa ng sibat. Tumama ang lahat ng pag-atake ko sa kanilang dibdib. Bumagsak sila sa lupa. Habang hawak ang sibat, napilit nilang tinatanggal sa pagkakabaon sa kanilang katawan. Sinulyapan ko si Amelia na abala pa rin sa pagpana sa mga aswang na nasa bubong. Amelia, mag-iingat ka! Huwag mo akong alalahanin, Marco. Sinisiguro ko na mamamatay silang lahat. Muli akong tumingin sa labas ng bahay at wala na sina Mang Natoy at Lola Lukring doon.
hanggang sa bigla na lamang silang lumitaw sa aking harapan at nagpakawala sila ng tig-isang suntok sa akin na tumama naman sa aking dibdib at muka. Bumagsak ako ng pasadsad sa sahig. Nakita ko si Lola Lokring na sinisira ang harang sa kulungan ng asawa ko, pero dahil pati yun ay nilagyan ko ng langis. Napaso siya. Napasigaw siya dahil sa sakit. Pinana ito ni Amelia. Tumama yon sa dibdib ng matanda. Agad naman akong bumangon at tangka na sanang aatakihin ko ito ng palo ng martilyo. Ngunit nahawakan ako ni Mang Natoy sa braso. Sinuntok niya ako, pero naiharang ko sa kamay niya ang martilyo. Tumalsik si Mang Natoy dahil sa kapangyarihang taglay ng hawak kong agimat. Dahil doon, nakita ko na kumislap ang kanyang kwintas. Hindi kaya naroon ang lakas niya sa suot niyang kwintas? Sinubukan kong lumapit sa kanya at nakipaglaban ng mano-mano kay Mang Natoy, pero biglang naagaw ang atensyon ko nang sumigaw si Amelia. Marco! Marco! Pagtingin ko, dumaan pala si Lola Lokring sa silong at sinira na yon. Nagawa niyang mahila ang paa ni Amelia, kaya wala akong nagawa kundi iwanan ang nakahigang si Mang Natoy. Tinulungan ko muna ang asawa ko mula sa aswang na si Lola Lokring. Nabitiwan ng aking asawa ang pana dahil sa pagpupumiglas niya. Pero nanlalapitan ko na sana ang kinaroroonan ng asawa ko. Nahawakan na naman ako sa paa ni Mang Natoy. Saan ka pupunta? Dito ka lang. Tayo magtuos. Pabayaan mo na ang asawa mo. Hindi ko hayaan na makuha niyo ang mag-ina ko! Sinipa ko siya sa muka at pinukpok ko ang kamay niya gamit ang martilyo. Nabitiwan niya ang paa ko. Sa kabila ng pagpapambuno namin ni Mang Natoy, mas inisip ko ang kalagayan ni Amelia. Kitang-kita ko na malapit na siyang mahulog sa silong at baka tuluyang makalabas sa ginawa kong kulungan. Pero ginawa ng asawa ko ang lahat para hindi magtagumpay ang aswang na si Lola Lokring. Akin ka na! Sa akin ka na ngayon! Sa akin na ang anak niya! Bitiwan mo ako, hayop ka! Marco! Marco, tulungan mo ako sa demonyong ito! Amelia! Huwag ka lalabas! Lumaban ka! Huwag ka magpapatalo sa kanya! Isuot mo sa leg niya ang kwintas na bote ng langis! Sinunod ako ng aking asawa habang nagpapambuno naman kami ni Mang Natoy. Tumalsik ang hawak kong martilyo. Nakipag-agawan ako sa kanya sa martilyo dahil akala niya mahahawakan niya yon. Sakto na nakapitan niya na ang hawakan ng martilyo. Nasunog ang kamay niya at naputol. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa buong paligid dahil sa labis na sakit. Ang kamay ko! Walang hiya ka! Magbabayad ka! Mabilis kong dinampot ang martilyo at nang mahawakan ko yon, agad ko siyang pinalo ng aking martilyo. Sa ulo at dibdib ang tama niya na halos mabasag ang kanyang bungo. Kinuha ko ang suot niyang kwintas. Sinira ko yon at pinukpok din ang martilyo. Saka lang gumapang ang apoy sa katawan ni Mang Natoy habang nagkikikisay ang katawan hanggang sa tuluyang nasunog at naging abo. Kasunod ng pagkamatay ni Mang Natoy, lumiyab din ang katawan ni Lola Lokring dahil nagawa ng asawa ko na maisuot niya ang kwintas sa leeg ng aswang. Nagkikikisay ang katawan ng aswang na si Lola Lokring habang binabalot siya ng makapal na usok. Saka unti-unting nilamon ng apoy hanggang sa tuluyan ng matunaw ang kanyang katawan. Kumalat ang apoy sa sahig na nagsisimula ng tumupok sa bahay namin. Lumiwanag ang hawak kong martilyo at ang liwanag na yon ang pumatay naman sa ibang mga aswang na tiktik na nasa labas pa rin ng bahay. Nasunog sila ng liwanag ng agimat ng martilyo ko hanggang sa maging abo silang lahat at tinangay ng hangin.
Nilapitan ko ang asawa kong si Amelia at hinila ang kanyang kamay. Mahal ko, salamat sa Diyos. Halika na, lumabas na tayo ng bahay. Malapit na masunog ang bahay natin. Marco, masakit ang paa ko. Hindi ko maigalaw. Nakita ko na may gasgas ang binti niya dahil sa kuko ni Lola Lukring kanina. Kaya binuhat ko na lang siya at tumakbo papalabas ng bahay. Saktong paglabas namin, lumagablab na ang malaking apoy sa buong bahay namin. Ibinaba ko ang aking asawa sa lupa at inalalayan ko siyang maglakad palabas ng bakuran. Tinanaw ko na lang ang bahay na unti-unti nang tinutupok ng apoy. Mahal, tiisin mo muna ang sakit ha. Kailangan na nating umalis dito. Hila ko ang kamay ng aking asawa at lumabas kami ng bakuran habang ang alipato mula sa nasusunog naming bahay ay nagsimulang kumalat sa hangin. Inakala ko na napatay na namin ng mga aswang pero nagulat kami sa biglang paglitaw ng isang tiktik. Mukha siyang paniki na pasuray-suray sa paglalakad papalapit sa aming kinaroroonan pero biglang lumitaw sa likod ng aswang si Lolo Agno. Binuhusan niya ng langis ang ulo nito. Mula sa aming harapan ay nasunog ang katawan ng aswang. Sige na, makakalis na kayo. At wag na kayong babalik pa sa baryong ito. Opo, makakaasa po kayo na yun po ang gagawin namin. Lolo Agno, maraming salamat po sa lahat ng tulong nyo. Utang ko po sa inyo ang buhay namin pamilya. Sino siya, Marco? Sino siya? Siya si Lolo Agno, ang nakasama ko sa kulungan at may-ari ng martilyong may agimat. Sa'yo na ang martilyo ni El Marco. Ibinigay ko na yan sa'yo. Sige na, ligtas na kayo. Kaya maaari na kayong umalis. Bumalik na kayo kung saan man kayo nanggaling. Mabilis naming tinaak ang daan palabas ng baryo ng Santa Fe. Sa isang tahimik na paligid ay nakahinga kami ng maluwag. Natakasan na namin ang impyernong lugar na yon. Ganun na lamang ang pasasalamat namin sa Poong May Kapal. Hanggang sa inabutan na nga kami ng pagliwanag sa daan. Madumi ang aming damit. May mga sugat sa katawan at walang sapin ang aming mga paa. Ngunit kahit ganon, nagkaroon ako ng kapanatagan dahil alam naming ligtas na kami. Marco, paano tayo sasakay ng bus pabalik ng Batangas? Huwag kang mag-alala, mahal ko. Palagi nagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban para tayo ay tulungan. Nakangiti ako ng mga oras na yon dahil muling bumalik ang pagtitiwala ko sa Diyos. Palagi kong aalalahanin ang mga nangyari sa amin upang maalala ko kung paanong naging mabuti sa amin ang Panginoon. Iniligtas niya kami sa kapahamakan at natalo pa namin ang mga aswang na tiktik. Tahimik kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa gilid ng daan kung saan kami ibinaba ng lalaking naghatid sa amin sa lugar na yon. Hindi nga nagtagal, biglang tumigil sa tapat namin ang isang lalaking nakasakay sa kalabaw. Teka, mahal, tignan mo. Hindi ba't siya rin yung sinakyan natin na magpunta tayo rito? O diba sabi ko sa iyo ipinadala siya ng Diyos sa atin para tulungan tayo, mahal. Pagtingin namin sa mukha ng lalaki, ay nakangiti siyang nakatingin din sa amin. Sinabi niya na dumaan daw muna kami sa bahay niya para makapagpalit ng damit. Dahil doon, nagkaroon kami ng pagkakataon para maikwento sa kanya ang mga nangyari sa amin. Nakilala namin ang lalaki sa pangalang Mang Rodel. Nang makarating kami sa bahay ni Mang Rodel, inasikaso niya kami ng gusto. Ginamot ang mga sugat namin. Binigyan kami ng sapin sa paa
at pera na pamasahe, kalakip ang isang numero ng kanyang telepono sa Batangas. Maraming salamat po sa kabutihan niyo, Mang Rodel. Tatanawin po namin ito na isang malaking utang na loob. Nakangiting tumango sa akin si Mang Rodel at inihatid kami hanggang sa sakayan ng bus. Hindi nga po nagtagal ay nakauwi na kami sa Batangas. Natanggap na kami ng aming mga magulang nang malaman nila kung paano akong nakipaglaban sa mga aswang para lamang protektahan ang aking mag-ina. Pagkatapos ng mga nangyaring yon, hawak ko pa rin ang bote ng langis na ibinigay sa akin ni Lolo Agno. Ganon din ang mahiwagang martilyo na may agimat. Sa kasalukuyan po ay kasal na kami ni Amelia at magkasundo na ang mga magulang namin. Biniyayaan kami ng anak na lalaki na pinangalanan ko naman na Agno, sunod sa pangalan ni Lolo Agno. Ang pinakamasayang nangyari po sa buhay ko ay ang bumalik kami sa Batangas. Nagkita ulit kami ni Mang Rodel at natuklasan ko na isa pala siyang mayaman na nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya ng patahian sa Batangas. Binigyan niya po ako ng trabaho bilang isang supervisor sa kanyang kumpanya. Bagay daw yun sa akin para matakot daw sa akin ang mga pasaway niyang empleyado. Ipinaramdam niya sa akin na kahit labas ako ng kulungan, ay meron pa rin akong karapatan na magtrabaho ng maayos at marangal, na hindi hinuhusgan ng iba. Kaya naman, sinuklian ko ng kabutihan ang mahalagang tulong na yon sa akin ni Mang Rodel. At syempre, higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos na siyang naging dahilan ng mga kabutihang nangyayari sa buhay ko. Sana po ay kapulutan po ng aral ng ibang naliligaw ng landas ang istoryang ibinahagi ko sa inyong programa. Gagamitin ko rin po itong pagkakataon upang masabi sa taong napatay ko na kahit wala na siya sa mundong ito, sana malaman niya at marinig niya saan man siya naroroon na lubos po akong nagsisisi sa mga nagawa kong kasalanan, at habang buhay ko pong pagbabayaran yon sa paraan ng paggawa ko ng kabutihan at pagtulong sa aking kapwa. At muli, marami pong salamat sa pagbabasa. Sana po ay marami pa pong magpadala ng kwento sa inyong programa. Lubos pong nagpapasalamat, Marco.